Nakukulangan pa raw ang Department of Justice sa mga inilahad na mag-asawang diskaya kaugnay sa maanomalya umanong flood control projects. Samantala, hihilingin ng Independent Commission for Infrastructure sa Regional Trial Court na i-cite in contempt si Saldico kung hindi siya sisipot sa pagdinig mamaya. May unang balita si Joseph Moro. Wala pa ring pasabi si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico kung harap siya sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nasa ibang bansa umano si Ko na dating chairman ng House Committee on Appropriations at itinuturong nasa likod ng questionabling insertion sa 2025 budget. Kung hindi siya sisipot sa ICI, magpepetisyon ng komisyon sa Regional Trial Court o RTC para i-cite in contempt si Ko. That's the process because as I mentioned before, there's no contempt powers by the ICI. So the process there is pupunta kami sa korte. Kung aaprubahan ng Regional Trial Court ang petisyon ng ICI, ay maglalabas ito ng arrest warrant laban kay Ko. Binigyan ng ICI ang sarili nito ng hanggang sa susunod na 3 linggo para makapaghain ng tinatayang 15 reklamo sa Ombudsman. Nakapanumpa na bilang Special Advisor ng komisyon si dating PNP Chief General Rodolfo Asurin. Pero gaya ng pinalitan niyang si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, hindi magsisilbi si Asurin bilang investigator. Hindi po ako yung investigator, but I'm always at the disposal po ng ating chairman. Ako po yung parang liaison or coordination, magko-coordinate po sa AFP, PNP, as well as sa National Bureau of Investigation, as well as siguro kung utusan po niya ako na mag-conduct po ng intel gathering. Sinasang haharap si dating House Speaker Martin Romualdez sa ICI. Sa Department of Justice naman, inaasang haharap ngayong linggo sina Curly at Sara Diskaya para sa patuloy na case build-up at evaluation sa kanila kaugnay ng kanilang hiling na maging state witness. Sabi ni DOJ OIC Undersecretary Frederick Vida, nakukulangan pa ang DOJ sa kanilang inilalahad. Wala po tayo estado na masaya na ang kagawaran sa kanilang inilalahad. May mga salaysay po tayo, testimonya, na verifiable by factual and object evidence. Ito po ang kailangan nating malaman kung makatotohanan o hindi. At kung hindi pa rin magbunga ang pakikipag-usap sa DOJ, If we don't find something satisfactory, we will file the appropriate cases, with or without the state witnesses. We will build the cases based on the evidence we have. We will only file strong cases. hinihingan pa namin ng komento ang kampo ng mga Diskaya. No comment ako dyan. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.